At so ayan, hi guys, welcome back ka channel natin at ito na nga po sa episode 229 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos kanina sa pagkasabi ng tatlo na to na parang nawawalan daw ba ng confidence yung si Saitama sa kanyang sarili. So ano ang continuation niyan is eto naman na. So ito tinawag ni Genos, itong si Saitama sabi niya nga dyan, master, huwag kang maglala, okay lang yan, sabi niya ganyan. At ito ngayon tuloy nga ni Genos kasi kada segundo raw may natututunan siya dito kay Saitama. So grabe, ang tindi. Habang itong si Flashy naman, napakindat siya dito kay Kalbo. Sabi niya nga dyan, pagdating daw sa mga potential ganyan, si Saitama raw yung sumasagisag dyan. So yun, so parang kinocomfort na nila itong si Saitama. So kaya raw, huwag daw mawawala ng confidence ito si Saitama sa sarili niya. At ito nga, habang may bukol dyan, ito si Sonic, sabi niya nga dyan na nai-impress nga raw siya rito kay Saitama kasi napaka-decent daw nung kanyang response every time na ina-attack niya etong si Sonic. At din pagkatapos nga niya na eto nga ngayon boom, dito naghabulan na etong tatlo yun, nahabol nila etong si Sonic. At eto nga ang gigil na gigil etong si Saitama, sabi niya nga dyan talaga naman walang punto raw na makipag-usap pa dun sa tatlo, talagang di naman doon nila naiintindihan. At eto nga ngayon, chinat niya na kayang si King, sabi niya nga dyan, King, punta ka rito, laro tayo, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, talon dito sa may apartment na nga ni Saitama. At eto nga, nandyan si King. So ito sabi ni Saitama, kailangan niyang makita nahanap niya etong halimaw na nga na to. So ito sabi nga ni King, teka lang, parang nakakita ko na kung saan yan, sabi niya ganyan. At so ito nga ngayon, punta etong si Saitama sa si King dito sa mountain kung saan niya nakita si Manako. So ito yung nandito sa may taas niya yung kuweba na dapat doon magta-training si King. At eto nagpain sila ng pagkain dito ng curry. So grabe social, so ginawang kalapati yung si Manako. At then maya maya pa is bang dito talaga namang nahuli nga nila, nabitag nila etong si Manako. So yun, so tuwa etong dalawa, sabi nga nila yehey, nahuli nila etong si Manako. At then pagkatapos nga niya na eto nga ngayon, balik na sa may apartment si Saitama. At ayun, talagang iyak na iyak etong si Manako, talagang gutom na gutom siya eto kain-kain lang siya. At eto ngayon nagugulat etong si Flashy, sabi niya nga dyan kay Saitama, ano, nakakita mo na siya kaagad? So sagot etong si Saitama, sabi niya nga dyan, oo, pagkatapos na ng 3 panel, sabi niya ganyan. So alam ni Kalbo na nasa kanya yung kwento natin. But then pagkatapos nga nito, ito nga ngayon, sabi dito ni Flashy, aba, talaga namang naunahan mo ako sa paghahanap pa. At ito sabi ni Saitama, hindi, wala rin do kasi ng sense of direction ito si Flashy. But then ito nga ngayon, baling ito si Flashy dito kay Manako, sabi niya nga dyan, sige, kumain ka lang ng marami dyan at kapag busog na raw etong si Manako ay ipapalabas daw ni Flashy dito kay Manako lahat ng nalalaman niya patungkol sa God. At ito ngayon, napalunok etong si Manako dyan. But then ito nga ngayon, sagot si Manako, sabi niya nga dyan, yung sagad no? Sabi niya ganyan. At ito sabi niya nga dito, pero yun lang, nahihilo siya. Kaya siguro kung makakakain pa raw siya ng marami pang curry, ayun, baka maalala niya na, sabi niya ganyan. So kaya nga ito, lapit ulit si Manako dito kay Saitama, parang ang bait sabi niya nga dyan, pahingi pang curry, sabi niya ganyan. At ito nga, ang inting-inting si Flashy kay Manako, sabi niya nga dyan, ikaw, wala ka talagang alam no? Sabi niya ganyan. At pagkatapos nga nito, ay talon na nga rito sa may elevator. At ito nga sabi ni Flashy, sige kung ganun, kausapin daw nila ang si Sitch at sabihin na kung pwede kontakin si Blast para makausap nila directly o direkta itong si Blast. At ito nga ngayon, si Saitama, baling siya rito kay Manako, sabi niya nga dyan na madalas daw siya nagluluto ng curry. Kaya raw kung gusto nito ni Manako, balik lang siya dito kay Saitama para mapakain siya ulit ni Saitama. Nang sa ganun, baka raw kasi may maalala itong si Manako. Pero yun nga, salita ulit itong si Flashy, sabi niya nga dyan, pero parang hindi raw ganun magiging kadali lang na makausap nila si Blast kasi nga raw mahirap makakontak si Blast, diba? Kasi lagi siyang wala, lagi siyang nasa ibang dimension. But then ito nga, pagdating nila dito kay Sitch, ay ayun, eksakto si Blast nandito kung nasan nga itong si Sitch. Sabi ni Sitch, ayun, andito si Blast. So kaya ngayon nagulat itong si Flashy sa kasi Saitama. Sabi nga ni Saitama, aba, Blast, nandito ka. At then pagkatapos nga niya, talo naman dito parang sa abandoned building na nga na to, dahil lang nasa loob naman yan ay ito na nga si Sonic. So yun, so pinapagaling niya yung bukol niya. Pero ito nga, habang nagpapagaling din si Sonic, sabi niya nga dyan, alam niya may nagtatago rito kaya magpakita na raw sila. At ito nga ngayon, labas itong si Hellfire, saka nga ito si Gale Wind. Sabi nila, aba, ang husay mo, lakas din doon ng pakiramdaman ito ni Sonic. So ito sabi ni Sonic, aba, kayo na naman. At ito nga ngayon, lapag dyan dito itong si Gale Wind at saka si Hellfire. At ito nga sabi ni Gale Wind, sige,
change of plans daw. So ngayon, imbis na targetin nila, ayang sila flash ng isang buo, itong sila Saitama, ang gagawin nila, iisa-isahin nila yung mga yan. But then suddenly, spang! Dito, bigla na lang may dumagok kay Galewind, saka nga dito kay Hellfire. So nagulat. Itong si Sonic at ito nga ngayon, labasan. Itong dalawang ninja na to. So itong isang ninja, labas pa yung ugat din sa ulo niya, parang naiinis siya eh. At ito nga ngayon, pinipin daw nila at saka nire-restrain si Galewind sa Hellfire dyan sa may sahig. So ito, sabi nga ni ninja na nga na to, patawa masyado itong si Hellfire sa si Galewind. At itong kasama niya, naiinis. Sabi niya nga dyan, na yung ibinigay lang na utos eh, dyan kay Galewind sa kay Hellfire, ay yung pagmasdan lang, subaybayan lang yung mga kilos na ginagawa ni Sonic sa ni Flashy. Pero anong ginagawa nila? Nagsasarili sila ng diskarte, masyado rin silang mischievous, ganyan. So kaya sila nayayamot. At din ito nga ngayon ay bigla nang binati na tong ninja na to, ayun si Sonic. So sabi niya nga dyan, nice to meet you Sonic, mula sa class 44 ng The End. At eto, nagpakilala na rin etong ninja. Sabi niya nga dyan na nanggaling naman siya sa class ng Merciless, siya si Violent Force. At ito, nagpakilala rin itong kasama niya. Sabi niya nga dyan na siya naman si Destruction, ng galing sa class Devastation. At ito, biglang lumabas pa itong isa dyan sa may pader. So may mga nagtatago pa pala rito. At sabi niya nga dyan, siya naman ang galing sa class ng Golden, siya si Rumbling Thunder. At ito nga ngayon, sulputan pa itong mga assassin, yung mga ninja dyan. At ito, nagpakilala rin itong mga to, pero siguro huwag natin isa-isahin. Pero lahat sila dyan, mga nanggaling sila sa iba't ibang class mula dun sa village ng mga assassin. So kung saan nga galing na village ay ang si Flash at saka nga si Sonic. At pagkatapos nga niya na eto nga, may lumalabas pa, may mga nagsusulputan pa ng mga ninja, mga assassin. So grabe, sobrang dami ng mga to. At ayun din, nagpapakilala sila na nanggaling sila dun sa village. Tapos iba-ibang klase rin nanggaling etong mga to. So ito parang pinapawis ng konti eh. Ito si Sonic, sabi niya nga dyan, grabe, ang dami nila kaysa sa inaasahan ko. Sabi niya ganyan. But then eto nga ngayon, nagsama-sama na, nagkumpulan na itong mga assassin na to at nagpakilala sila ng maayos. Sabi nga nila dyan na sila ay tinatawag na The Heavenly Ninja Party, ang Teninto. At sila raw ay isang elite assassination team na kung saan binubuo ng mga individual na nasurpass o nahigitan yung pinakamataas na ranggo ng ninja dun sa may village na tinatawag na Jonin. At ngayon ay naabot na nga raw nila o napasok na nila yung mundo na kung saan tinatawag na The Realm of Heavenly Ninja, Tenin. So kaya pala Teninto yung tawag sa grupo nga ng mga to. Pero ito nga ay habang pinagmamasdan ni Sonic itong Teninto na grupo, sabi niya nga dyan sa isip-isip niya na hindi lang daw mga puro salita itong mga assassin na to, talagang legit sila, lahat sila mga highly na skilled assassin. So kita naman yan kasi nga ito, ang dali lang nilang na-surpress dyan eh, na-restrain itong si Galewind at saka nga itong sa Hellfire. At then pagkatapos nga yan is yan guys, so hanggang dito lang hanggang sa episode 229 natin. At ayan ay may lumabas na naman na panibagong grupo dito, itong Tenin. At ayun pa, isang elite na assassination team to. Pero yun nga guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At hintay-hintay lang para sa next episode natin ito. So yun na naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.